Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Yauri Senjun, shoutout kay Ronel Sano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa pag-iisip nito, bahagyang gumalaw si Aaron at binawi ang panguak sa kanyang kamay. Habang kinukuha ang palakol ni Pango, ang maliit na itim na patpat ay biglang nakakita ng pagbabago sa pagkapatas ng pakikipaglaban at pag-atres. Pagkaraan ng ilang segundo, bigla nitong naunawaan na walang banta at nagsimulang lumiko ng dahan-dahan patungo sa Aaron. Tulad ng isang lobo, isinasaalang-alang niya ang panganib ng kanyang agarang biktima. Hayaan mo ang kabayo. Ngumiti si Hansani, bahagyang gumalaw ang kanyang mga kamay, at ang Skyfire Moon Wheel ay namuo sa kanyang mga kamay. Di ba ngayon lang mayabang? Hindi mo ba ako gustong patayin? Halika at subukan mo bago ako, ayoko gumamit ng palakol ni Pango. Huling pagkakataon mo na ito. Nakangiting sabi ni Aaron. Nang marinig ito, tila natahimik ito sandali. Sa sumunod na segundo, biglang tumama ang katawan nito sa Aaron na baliw. Ang Aaron ay hindi idle. Kinukuha ng kanyang mga kamay ang apoy sa kalangitan at gulong ng buwan, tahimik na naghihintay sa pagdating nito. 10-10 metro, 10-10 metro, ilang metro, kahit, sa harap mo mismo. Para sa maliit na itim na stick, ang Aaron ay tila naghihintay ng tamang oras upang patayin ito. Ngunit hindi ito ang kaso para sa Aaron. Skyfire, Moon Wheel. Malapit, malapit, halos nasa layo na halos 1 metro. Pumalakpak si Aaron gamit ang dalawang kamay. Tila direktang ipapalakpak ng Skyfire Moon Wheel ang pinto. Ngunit sa parehong oras, ang Skyfire Moon Wheel sa magkabilang kamay ay biglang nawala ng tuluyan. Anong ginagawa mo? Ano ito? Hoy, sample. Mabangis na ngumiti si Aaron, at gumagalaw ang kanyang kamay. Agad na lumitaw ang palakol ni Pango sa kanyang kamay. Axe up, ibaba si Axe, bang. Sa isa pang malulutong na tunog, ang maliit na itim na patpat, na orihinal na nagmamadali, ay sumuray-suray sa pwesto ng ilang sandali. Tulad ng isang taong biglang binugbog ng kalokohan, natigilan sa hangin. Kung ang produktong ito ay nakakapagsalita sa oras na ito, titingnan nito ang Aaron na may universal na hitsura, at pagkatapos ay sasabihin, naglalaro ka na naman ba ng trick na ito? At saka, espesyal pa rin itong Moyen Laosu. Halatang nagkukunwaring namimili sa sarili, ngunit sa pinakakritikal na sandali, direktang pinutol niya ito gamit ang isang malaking palakol. Ito ay hindi kasing simple ng kahihiyan. Sinamahan din ito ng puso ng pagpatay ng mga tao. Huwag sayangin ang iyong mukha sa ganitong lawak. Hindi malinaw kung ang maliit na itim na stick ay isang tao, ngunit ang Aaron ay talagang hindi isang tao. Hindi nahiya si Aaron. Marahan niyang ginalaw ang kamay at hinawakan muli ang maliit na itim na stick. Sa kanya bahagyang nakipagkamay. Gaya ng inaasahan, nagsimulang umapaw ang berdeng katas sa dulo ng stick. Kawili-wili, ngumiti si Aaron. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi lamang nagpatunay sa nakaraang hula ng Magic Dragon, ngunit karaniwang tumugma din sa kanyang hula sa huling talata ng Magic Dragon. Kung walang huling talata, ngayon kapag tiningnan ko ang sitwasyon ng maliit na itim na patpat, ako ay maniniwala na ang berdeng katas ay maaaring magsulong ng pagbawi nito, ngunit Aaron tahimik na nabasa sa kanyang puso, gayunpaman, dahil sa mga salitang iyon, dapat magkaroon ako ng bagong pangunawa sa iyo. Kahit ang green juice, direktang hawakan ang maliit na itim na patpat at itapon ito ng lakas upang linisin ang lahat ng berdeng katas na tumagos sa ibabaw nito. Halos matapos ng Aaron ang mga operasyong ito, ang maliit na itim na stick ay naging isang ordinaryong stick muli tulad ng dati, hindi gumagalaw. Si Aaron ay hindi nataranta, ngunit nagpakita ng isang napakatiwalang ngiti sa kanyang mukha.
Ngayon, ito dapat ang pinakamahalagang hakbang. Kinuha ni Aaron ang maliit na itim na stick sa kanyang kamay at tiningnan ito, pagkatapos ay gumalaw siya ng bahagya, naglabas ng maliit na punyal mula sa storage ring at hinawakan ito sa kanyang kamay. Kahit na ang aking pamamaraan ay medyo masama, ito ay masama, natapos si Aaron at marahang itinaas ang punyal sa kanyang kamay, pagkatapos, ang punyal ay marahang dumampi sa kanyang braso, pagkaraan ng ilang sandali, isang butas ang iginuhit, at ang dugo ni Aaron ay dahan-daang umagos palabas sa butas, either tama ang hula ko, o baka masaktan ka sa akin, subukan mo. Pagkatapos, direktang itinutok ni Aaron ang dugo ng sugat sa maliit na itim na stick at hinayaang tumulo ang dugo sa stick ng lalaki. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Isang patak ng dugo ang nahulog sa staff sa isang iglap. Parang walang response. Tulad ng mga patak ng dugo sa mga ordinaryong bagay, ang mga ito ay hindi tinatablan at hindi hinihigop, at kahit na damaloy ng bahagya pababa sa hilig ng katawan ng tauhan. Karaniwan, ang Aaron ay dapat mabaygo. Ngunit hindi niya ginawa, at kahit siya ay medyo nasa sabik. Alam ni Aaron kung gaano kaagnas ang kanyang makamandag na dugo, ngunit nakakagulat na ang pangit na gadget na ito ay hindi nasira sa kaso ng lason na dugo. Isa pang patak ng dugo ang bumagsak, sinundan ng 2, 3, 4 na. Kahit, parami ng parami. Kapag ang isang dulo ng maliit na itim na stick ay ganap na natatakpan ng Aaron, dugo, Aaron ay sinusubukan pa ring magbuhos ng dugo sa maliit na itim na stick. Pagkatapos, isang pares ng mga mata ang tumitig sa maliit na itim na patpat na parang tanglaw. 1 minuto, 2 minuto, kahit 10 minuto. Halos nang maisip ni Aaron na hindi niya naiintindihan ang kahulugan ng Magic Dragon at handa ng sumuko, biglang, ang dugo sa mga tauhan ay nagsimulang dahan-daang nagbago. Nagsimula itong dahan-daang tumagos sa katawan ng maliit na itim na stick, at pagkatapos ay nawala ng kaunti. Sa wakas, ang lahat ng dugo ay ganap na natunaw sa stick. Totoo yan. Ang Aaron ay agad na lumapit sa espiritu, at ang buong tao ay hindi napigil ang sumigaw. Ang tinatawag na isa ay nahahati sa 2, at pagkatapos ay nahahati sa 10,000, ngunit 10,000 ay bumalik sa isa, at ang isa ay bumalik sa pundasyon. Ang binibigyang pansin natin ay ang daan sa mundo, simula sa 0, pagkatapos ay nahahati sa libo-libo, at sa wakas ay babalik sa 0 sa isa. Bilang karagdagan, sinabi ng Magic Dragon na ang mga kalakal ay hindi bagay o bagay, hindi tao o kasangkapan. Hindi ba ang lahat ay nakahanay patungo sa isang pangwakas na kahulugan? Nakamamatay na frame. Hatiin ang kabuuan sa mga bahagi. Pagkatapos ay makipag-ugnayan sa lahat ng uri ng kakaibang bagay sa pagitan ng Aaron at ng maliit na itim na patpat, lahat ng uri ng kakaibang paglunok at pagkopya ng sarili niyang enerhiya ng Dharma. Para talaga itong malaking black hole. Kung ano ang ibibigay mo dito, kung ano ang natutunan nito at kung ano ang ginagamit nito. Kaya, sa kasong iyon, ang Aaron ang may pinakasimpleng ideya. I-reset ito sa 0 at magsimulang muli. Dati ay berdeng katas, ngunit ngayon ay dugo ng Aaron. Kung gayon, ang berdeng katas ay inaatake ng higanteng isda, kaya lagi itong umaatake sa sarili. Kahit may pango pala itong takot pero hindi pa rin sumusuko. Ito ay tulad ng isang whiteboard, na may nakaukit na marka ng pagpatay mula sa kapanganakan. Sa makatuwid, kung ito ay hindi berdeng katas ngunit sarili nitong dugo, dapat itong markahan muli ng Aaron. Ito ay isang haka-haka at isang pakikipagsapalaran. Ngunit sa harap, mukhang tama ang Aaron. Ang mga bagay ay hindi lamang umuunlad gaya ng inaasahan, ngunit ang pinakamahalaga, ang materyal ng maliit na itim na patpat ay nasira ng makamandag na dugo ng Aaron. Susunod, ito ang pinakamahalagang link, at ito rin ang susi kung ang buong operasyon ay patay o maluwag na bakal sa dulo. Sa pag-iisip nito, tinitigan ni Aaron ang maliit na itim na stick na lumulunok ng dugo, tahimik na naghihintay sa refleksyon nito. Kung mananalo ka, magiging maayos ang lahat. Kung matalo ka, sinisipsip nito ang sarili nitong dugo na mas malakas kaysa berdeng likido, at tiyak na lalakas ang kalakal na ito. Kahit na ang isang bagay na wala sa kontrol ay malamang. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tinatawag na divine artifact na hindi mo pa naririnig. Sino ang nakakaalam kung ano ang magagawa ng lalaking ito? Biglang, sa oras na ito,
ang maliit na itim na stick ay biglang huminahon, tulad ng Aaron na naglabas ng berdeng katas. Noon, at nawala ang lahat, ito na ba ang katapusan ng lahat? Ang Aaron ay nawala at ayaw, ngunit sa sumunod na segundo, biglang nag-flash ang isang blood red streamer, kahit na ito ay panandalian, sa susunod na segundo, ang mga kalakal ay dahan-daang lumipad pataas mula sa palad ng kamay ni Aaron, tinitigan ito ni Aaron na may kaunting pagbabantay, lumipad din ito ng halos kalahating metro sa harap ng Aaron, at pagkatapos ay tumingin sa Aaron sa himpapawid, hindi napigilan ni Aaron na malunok ng bahagya ang kanyang laway. Hindi niya alam kung kaaway o kaibigan ang lalaking ito, at kung nakatali ba siya ng patay na buckle o buhay na buckle. Noon lang, gumalaw ang maliit na itim na patpat. Storytelling channel sa YouTube. Bumilis ito at dirdiretsong sumugod patungo sa Aaron. Walang kamalay-malay na iniunat ni Aaron ang kanyang kamay upang pigilan, ngunit biglang nalaman na nang sumugod ang patpat sa kanyang tagiliran, hindi siya nito inatake tulad ng ngayon. Sa halip, dahan-dahan itong umiikot sa sarili nitong katawan ng pabilog. Aaron ibinaba ang kamay at mahinang tumingin sa maliit na itim na stick. Sa oras na ito, ang katawan nito ay naglalabas ng mahinang pulang ilaw, at may mahinang itim sa pulang ilaw. Kapag pinalibutan mo ang sarili mo, para kang tuta. Sa oras na ito, nanginginig ang buntot nito para magpakita ng kabaitan. Walang alinlang ang iniunat ni Aaron ang kanyang kamay. Oo naman, pagkatapos ng bahagyang pag-ikot ng maliit na itim na stick, dahan-dahan itong nahulog sa palad ni Aaron. Maging ang ulo ng stick ay bahagyang yumuko at hinimas ang palad ni Aaron, na nagpapakita ng maamong anyo. Ang Aaron ay nalito, ngunit ang ilan ay natuwa. Tama ang hula at kasiya siya ang resulta, ngunit, nakakamangha na makita kung paano ito nagbago. Ngunit nang makaramdam ng mahiwagang si Aaron, bigla niyang pinalambot ang kanyang patpat na parang isang mahabang ahas. Nagsugat siya at umakyat hanggang sa palad ni Aaron hanggang sa leeg ni Aaron. Pagkatapos ay dumulas siya sa kanyang leeg at sinugatan ito hanggang sa kabilang kamay. Pagkatapos nito, bumalik muli ang lalaki at mabilis na lumangoy sa paligid ng katawan ni Aaron. Tapos biglang sumimangot si Aaron. Nawala ang lalaking ito. Nawala lang ito ng diretso at malinis. Ngunit nang biglang nagulat si Aaron, biglang, naramdaman niyang may biglang sumulpat sa kanyang buong katawan. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakita niyang may lumalabas na itim at pulang bagay sa kanyang paa, kamay o katawan at dahan-daang binalot iyon. Wow! Buzz! Boom! Sa pagkumpleto ng bawat pakete, tumingin muli ang Aaron na may malakas na ingay. Nakasuot na siya ng makapangyarihang baluti. Itim at pula na parang demonyong buwan, ang baluti ay napakatigas at makapangyarihan. Ito ay mahirap at hindi masisira sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa hitsura nito. Nang nagulat si Aaron, biglang naging mercury ang armor na iyon at natunaw mula sa katawan ni Aaron. Nang maglaon, tuluyan na silang nawala na parang hinihigop ng balat ng Aaron. Nabawi din ng katawan ni Aaron ang orihinal nitong hugis. Natigilan si Aaron. Hindi ba ito kamangha-mangha at masaya? Umuungol. Ngunit halos sa oras na ito, isang matinding dagandong ang dumating. Aaron subconsciously naisip kung ang kakaibang isda ay nakikibahagi sa anumang halimaw. Nang sinusubukan niyang lumaban ng may pagbabantay, bigla niyang nakita ang isang itim na pulang dragon at tigre na nakasquat sa tabi niya. Ang tigre ay may ulo ng dragon at pulang dugo ang kabuuan. Para siyang halimaw ng impyerno. Ang isang pares ng itim na pakpak ay ipinanganak sa likod. Ang kapangyarihan ng tigre at tigre ay napakapangangibabaw. This guy. Kakaibang tumingin si Aaron sa dragon at tiger beast. Bagaman talagang nabigla siya ngayon lang, nang makita ni Aaron ang kulay ng dragon at tigre na hayop, ang mga sorpresang iyon ay ganap na napalitan ng sorpresa. Alam niya na ang kulay itim na dugo na ito ay malinaw na binago ng maliit na itim na patpat. Wow! Biglang gumalaw ang malaking dragon at tigre na hayop. Ang napakalaking katawan ay biglang namilipit, pagkatapos ay naging bola, sa wakas ay namuo at naglaho sa harap ng Aaron. Hindi napigilan ni Aaron na igalaw ng bahagya ang kanyang lalamunan at napalunok ng kanyang laway. Lumingon ang ilang naiinip na mga mata, naghihintay sa susunod na mangyayari. Di nagtagal, kung saan nawala ang itim na batik, muling lumitaw ang itim na batik at lalong lumaki. Sa wakas, nagsimula itong kumalat sa hangin. Na parang pintura na binudburan ng mga tao, pagkatapos nito,
Nagsimula itong humila at nagbago ng mabangis, sa wakas, dahan-dahan itong namuo at naging isang malaking itim at pulang lang na may magandang hitsura at nangingibabaw na katawan, hindi naman masamang magsabi ng isang fairy family magic soldier, kawili-wili, tiningnan ito ni Aaron at bahagyang bumantong hininga, nang bumagsak ang mga salita ni Aaron, ang lang ay lumipad ng mabangis at umikot at dumapo sa palad ni Aaron sa susunod na segundo, sumimangot si Aaron, marahan itong kinaladkad at hinawakan, hindi banggitin na kahit na alam niyang ilusyon ito, ang ilusyon na bigat nito ay karapat-dapat sa lang, ito ay disente, hindi napigil ang sabihin ni Aaron, pagkatapos, bahagyang pinisil ng lang sa oras na ito ang Aaron, na parang may senyales sa kanya, gusto mo subukan ko, bahagyang sumimangot si Aaron, gumalaw muli ang lang, na para bang sigurado, Aaron disdained na ngumiti, hindi ba maingay, kahit magpalat ka na ng image, kaya mo pa bang maging lang at dumura, gayunpaman, nang hindi mahawakan ng lang. Tumango siya at bahagyang itinaas sa kanyang kamay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!